Inaasahang madadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi sa Bohol habang sinusuyod ng mga otoridad ang mga gumuhong istruktura. Hirap pang mapasok ang ilang lugar sa probinsya dahil sa mga sirang tulay at kalsada. Makibalita tayo kay Sozi Alamban. Ilang oras matapos ang lindol, ganito ang sitwasyon sa Loon, Bohol. Saan man tumingin, walang makikita kundi sira-sirang daan, napinsalang mga tulay at mga wasak na gusalit bahay. Walang magawa ang mga biktima ng lindol, kundi manatili sa gilid ng mga kalye at panoorin ang pag-aalis sa mga tipak ng sementong naiwan mula sa mga dating matatayog na establishmento. Kasabay nito ang pag-inda nila sa uhaw, gutom at puyat. Iniintindi rin nila ang kawalan ng kuryente at supply ng tubig. Naging abala naman ang mga rescuers sa paghahanap sa mga residenteng posibleng nabaon sa mga pagguho. Sa Maribohok, tinutukan ng mga rescuer ang mga gumuhong gusali at eskwelahan sa tabi ng simbahan. Posibleng nabagsakan daw ang ilang high school student na pumunta sa eskwelahan kahapon kahit walang pasok. Tumutulong na sa operasyon ang ilang tauhan ng MMDA na bumiyahe pa mula sa Maynila. Matindi rin ang pinsala sa mga bundok. May ilang bahaging natapyasan na at nabunutan ng mga puno. Hanggang sa bayan ng Tubigon, malawak ang pinsalang iniwan ng lindol. Ang isang buong pader nga ng munisipyo bumagsak. Nagmistula namang ghost town ang ilang bahagi ng Tagbilaran City. Ang tanging ingay na maririnig kagabi, ang pagkaripas ng mga nurse at doktor habang itinatakbo ang mahigit 100 sugatan. Sa labas na sila ginamot dahil baka ibagsak naman ng magkakasunod na aftershocks ang ospital. Hindi na rin nangahas na sumilong ang mahigit 2,000 nagpalipas ng gabi sa Carlos Garcia Sports Complex. Sa open area sila naglatag ng kanilang mga higaan. Kanina, balisang bumisita ang ilang residente sa mga iniwan nilang tirahan. Ang mga naiwan naman sa evacuation center, maghihintay raw ng tulong mula sa gobyerno. Sozi Alamban, Nagbabalita, Pilipinas.